naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang makasaysayang desisyon ng inilabas ng Korte Suprema laban kay Congresswoman Luistro matapos itong tanggalan ng kapangyarihan sa Kamara. Ang naturang hakbang ay nagugat sa mga aligasyon ng paglabag sa mga batas at maling paggamit ng kanyang posisyon na matagal nang iniimbestigahan ng mga otoridad. Ayon sa pahayag ng Korte Suprema, ang desisyon ay naglalayong panatilihin ang integridad ng institusyong pambatas at tiyakin ng mga nasa puder ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Idinindin nila na ang kanilang pasya ay dumaan sa masusing pagsusuri at nakabatay sa mga ebidensyang ipinresenta sa kaso. Samantala, labis ang pagkabiglan at pagkadismaya ng mga taga-suporta ni Luistro na nananiwalang biktima siya ng politikal na paninira. Gayunpaman, ang ilang mga kritiko ay nagpahayag ng kasiyahan ng naging desisyon na itinuring nilang tagumpay para sa hustisya at transparency sa gobyerno. Sa Kamara, agad na ipinapabad ang kautusan at nagresulta ng pagkawala ng opisyal na kapangyarihan ni Luistro bilang kinatawan ng kanyang distrito. Kasalukuyan namang isinasagawa ang proseso upang may talaga ang kabalit niyang lider na magsisilbi sa kanyang masasakupan. Bagamat nagpahayag ang kampo ni Luistro ng intensyon ng maghain ng motion for reconsideration, marami ang naniniwala na mahihirapan siyang bawiin ang naibasurang kapangyarihan. Ang isyong ito ay nagdudulot ng matinding diskusyon hindi lamang sa hanay ng mga mambabatas, kundi pati na rin sa publiko na umasa sa patas na pagpapatupad ng batas. Habang patuloy ang kontrobersya, isang malinaw na mensaheng ipinarating ng desisyon ng Korte Suprema, walang sino man ang higit sa batas at ang pananagutan ay mahalaga para sa malinis na pamahalaan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi ka namang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Huwag rin pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Na naman ho itong si Dan Fernandez. Huwag ka na kasing magtanong, napahiya pa ho siya katuloy. Ha? Tanong-tanong ka pa. Ay, pero bago pala ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe na kung masaya na ho tayo dyan. At kung maaari, kung malapit na ho Pasko na ho, sa mga hindi pa ho nag-share ng ating mga video, i-share nyo na ho itong isa na to dahil itong ano na to, babatihin ho nitong ating senatorial candidate. Ha? Attorney Vic Rodriguez, yung mga kababayan nating taga-suporta ng nasa tama ika nga dito sa video na to. Isang like at isang subscribe at isang share. Ha? Masaya na ho tayo dyan. Yan na ho ang kumbaga baka naman natin ngayong Pasko. Isang like at isang share na ho. At saka isang subscribe. Ayun na nga, pakinggan ho natin itong si Bulol dito sa video na to. Bulol, pasok! At tandaan po ninyo, ha? Tandaan po ninyo, yung ginagawa naming paglilingkod sa inyo, sa pagbabago at paglilinis ng ating pamahalaan. Ginagawa, napapanood nyo ba yung sa Quadcom? Yung nililinis po natin, di ba? Anak ng tokwa, kitang-kita mo naman, damang-dama mo naman na buwisit na sa inyo yung sambayan ng Pilipino dahil sa mga kabalintunaan nyo dyan sa Quadcom. Tapos gagamitin mo pa sa kampanya, anak ng tokwa, talaga mahina utak nitong si Dan Fernandez. Matakin nyo yun mga kababayan, gagamitin mo pa talaga sa kampanya mo yung mga kabalbalan nyo dyan sa Quadcom na yan. Meron mali sa totoo lang. Ha? Gagampanan po natin yon. Ibababa po natin sa lalawigan ng Laguna. Grabe, ang daming bigas niyan, Brad. Wala akong naririnig sa sinasabi mo pero nakikita ko kaya nagpunta yung mga tao na yan dyan para doon sa mga bigas. Tanggapin nyo ho lahat. Lahat ho nang binibigay ng mga walang yung congressman na yan. Kunin nyo ho. Lalo na itong si Dan Fernandez, tumatakbo ho ng gobernador ngayon yan dyan sa Laguna. Kunin nyo ho lahat ng ibibigay niya. Pero wag nyo ho siyang iboto. Iboto nyo ho yung kalaban niya sa politika dahil walang kwenta yung mama na yan. Wala hong gagawing matino yan sa Laguna. Naku, magagalit na naman yung si Dan Fernandez. Nakita nyo ho yung pagpapakaaso niya kay Tambaluslos. Pag naging gobernador yan, gagamitin lang ho yan ni Tambaluslos para ikampanya itong si Tambaluslos sa 2028 mid-presidential election. Plano ho lahat yan. Baka nga yung pagtakbo niya dyan sa Laguna kumpas pa yan ni Tambaluslos O ikaw, Dan, takbo ka ng ano. Alam mo na gagawin pagka nanalo ka. Pagka nanalo ka sa 2028, ikaw ang magiging pampronta ko dyan sa Laguna. Di ba? Posible ho yun mga kababayan. Kaya wag ho kayong magpaloko. Kung sino man ang kalaban yan,
bahala na ho kayo. Hindi ho natin kilala yung mga kalaban niyan. Hindi ho tayo nakikialam sa local politics. Pero kung sino man ang kalaban ng mama na yan, yun ho, pag-isipan nyo na maigi, baka aso din pala ni Tambay yun, no? Sarsuela lang pala. Hindi ho, tingnan nyo, pag-aralan nyo na maigi, no? Basta yung mama na yan, talo ho ang Laguna dyan kung sakaling yan ang iboto nyo. Tuloy. Lilinisin din po natin ang paglilingkuran doon po sa Kapitolyo. Now, anong gusto nyo po? Yung aking mahabang pagsasalita o kami kakanta na lamang? Talagang kayo mahilig sa kasiyahan. Tama si Ned. Kanta ka na lang. Kanta ka na lang kasi walang kwenta yung mga pinagsasabi mo, Brad. Yung mga nakikinig sa'yo, anak ng toko, linuloko mo na naman kami. Nakita namin yung pagkukupal mo sa sa Tradcom. Hindi mo kami maluloko dito, ha? Kumanta ka na lang, buti pa, tapos ipabigay mo na yung bigas. Sabi siguro ng mga nanonood dito kay Dan Fernandez, sino ba naman ang magkakaganang manood dyan sa mama na yan? Na magtalumpati. Yung mga resource person, bago sumalang, ini-interview mo? Anong klaseng kabalintunaan yun, Dan Fernandez? Mali ho yun, mga kababayan. Yun ang wag nyong gagawin. Sa mga congressman, sa mga senador, wag nyo hong i-betting process. Hayaan nyo, pinadalo nyo nga para tanungin. Wag nyo tanungin prior sa hearing. Kaya kayo napupuna ng ating mga kababayan Tuloy! Ngayon, panay kasiyahan na lamang. So, tatawagin ko po yung aking Vice Governor. Kala ko si Ivane yung tatawagin. Mali. Sorry. Kala ko si Ivane. Mali. Ako ngayon. Kaya ito, hindi ito napapaos. Dahil ang dami niyang hangin sa kanyang katawan. Paano di ka mapapaos? Sinigaw-sigawan mo si Congressman Marcoleta. Huwag ka kasing manigaw. Huwag mo sigawan si Kong Marcoleta. Kaya ka napaos kasi sigaw ka na sigaw. Wala ka namang kaaway, nakikipag-away ka. Ano magagawa mo? Senador ang tinatakbuhan ng ating idolong Congressman Marcoleta, di ba? Lahat ho, dapat makadaupang palad niya. Kahit dalawang partido na naglalaban sa isang munisipalidad, kailangan niyang kausapin niyang dalawa na yan. Kailangan kasi ho, ang iyong nasasakupan pagka ikaw ay senador, wala ka nang sisinuin dyan. Lahat dapat kasangga mo dyan. Lahat dapat kausap mo dyan. Diba? Hindi na ho yung partido-partido. Tingnan nyo yung mga Pagka ganun ho ang mentalidad ng isang politiko, nako, wag ho kayo umasa na magkakaroon tayo ng pagbabago. Eto na ho. Sa mga naghihintay sa pagbati nitong si Attorney Vic ngayong Kapaskuhan. Ito, panoorin ho natin. Game. Sa mga DDS, kasapi ng hukbong federal, iba't ibang grupo ng Saraol at higit sa lahat, 32 milyong Pilipinong bumoto kay Inday Sara para maging ating Vice Presidente. Kasama at suportado ko kayo sa inyong ginagawang pagkilos ng reconnecting at regrouping dahil patuloy at sumisidhi ang pag-atake sa mga Duterte at sa sambayanang Pilipino. Bantayan natin ang sinasagawang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Bantayan natin at labanan ang ginagawang pagsisikil kay Pangulong Rodrigo Duterte gamit at panakot ang ICC na wala namang jurisdiksyon dito sa ating bansa. Bantayan natin ang ginagawang paglabag sa saligang batas ng Marcos Araneta Romualdez Administration. Nalalapit na rin ang halalan sa taong 2025. Ito ay isang ginintuang pagkakataon upang ituloy natin ang tunay na pagbabago. Kinakailangan tayong gumawa ng ganitong pagkilos upang maorganisa at mapalakas ang ating hanay. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko at hangad ko ang isang matagumpay na 2025. Props doon sa nag-edit. Kung sino man nag-edit nito, kailangan ho natin palakpakan. Maganda yung pagkakakamada. Maganda yung pagkakakamada. Ayos. Merry Christmas ho sa lahat Ilang araw na lang ho mga kababayan, no? Magpapasko na. Baka naman i-share niyo ho itong video na to para at least maraming makapanood at maraming mabate ang ating senatorial candidate. Isa-isahin ho natin yan. Yung commercial ni Kong Dante, napasadahan na ho natin. Pagka bumati ng maligayang Pasko, yung mga kandidato natin, ipapalabas ho natin yan. Wala ho tayong sisinuin dito. Basta itinaas
yung kamay ni Tatay Digong, susuportahan ho natin yan. Nang, hindi ho tayo magdadalawang isip, ika nga. Wala nang, ganito. Wala na akong ganun. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa, itong mga iniidolo natin to Ito ho, itong si, sasalansanin ho nila itong si Jam Magno dito sa video. Nanonood ako kagabi sa, sa TikTok dito kay Ma'am Joey. Ang kukulit ng mga nagko-comment sa TikTok. Mas pala ho sa TikTok, mas malala ho pala yung mga nagko-comment doon. Akala ko malala na dito sa YT. Meron ho palang ibang doon, kumbaga, ibang gubat, nga, iba yung environment doon, masyadong, yung mga bata, masyadong maiinit, no? Yung tipong napanood lang nila sa 24 oras, binibida ho nila pagka meron wala na maraming research, basta napanood nila kung sino man na nagsasalita dyan, yung binibiran nila. Dito tayo kay Ma'am Joey at dito kay Ma'am Sas. Sasalansanin ho nila yung isang once upon a time, naging taga-suporta ni Tatay Digong at nitong si Vice President. Yung tipo nakikipagbalagbagan pa yun dyan sa mga makakaliwa, di ba? Yung si Jam Magno, no? Talagang, napakasigasig ho niya. Ma'am Jam, kumusta na ho? Pumuti ho kayo. Baka magalit sa atin, no? Hindi. Kino-content din ho natin yan si Ma'am Jam Magno. Kaso tinigil ho natin yung tipong, yung lahat ng prinsipyo niya, yung lahat ng sinasabi niya nung panahon ni Tatay Digong, kinain ho niya lahat ngayong mga panahon na to. Yung galit na galit sa mga makakaliwa, noong yung, tapos yung amo niyang ito si Tambaluslos, nakipagkulaba diyan sa mga makakaliwa, hindi niya ho kinundi na yung mga makakaliwa. At sa lahat ng pag-iingay nitong si Franz, ang galit na galit kay Franz yan, di ba? Ngayong mga panahon na to, nananahimik ko siya, at least, yung mga kasama ho natin, very consistent. Mula noong panahon ni Tatay Digong, galit sa makakaliwa, hindi ho tayo dumikit sa tingog, hindi ho tayo anumang ayuda galing sa tingog. Kaya ho, tayo nakukundi na pa rin natin ang mga makakaliwa na yan. Kaya tayo nagtatanong, ito bang si Ma'am Jam Magno, banatan mo na PH, huwag ka na maiya. Nahiya ka pa Hindi, lagi siya ka sa tingog, di ba? Malamang siya malamang. Di ba? Ganun lang yun. Walang prinsipyo. At tinalo siya nitong si Ma'am Joey. Palakpakan natin ang ating napakagandang guest ngayong araw na to. Kakulab natin to si Ma'am Joey. Palakpakan natin. Ho yan, matapang yan. Isa ho yan sa mga, kung magkakaaway tayo dito sa vlogging, isa ho yan sa ayaw nating makaaway. Yan, natin yan. Idol ho natin. Saka yung suportado ho natin yung si sa lahat ng advokasya niya, talagang as much as possible talagang napapasadahan natin dito sa PH Update para mas maraming makakita yung mga pinaglalaban na hindi lang naman yan si Ma'am Joy, pati yan si Ma'am Sas, no? At lahat, lalo na naman itong si Ma'am Kati. Idol ho natin yung mga yan. Ito, panoorin na ho natin itong pagbalagbag nila dito kay Jam Magno. Itong napaka-tindi ho ng pagka-plastic nito at ito yung isa sa mga mangga. Mangga na nagpagamit, no? Nagpagamit ho siya Ito, tuloy na ho natin to. Dami pa sakali ni PH. Ito, game na. Banatan nyo na to, ma'am. Dami palang napikon dun kay Jam Magno dun sa kabobohan niya sa PhilHealth. Talaga? Mas dami nag-ano. Ano sabi niya? Kaso black ako nito ni Jam Magno sa Ito ba sa visa niya? Hindi. Yung nag-comment kasi siya dun sa yung sa PhilHealth. Nag-comment sa PhilHealth, hindi raw naiintindihan ang difference ng subsidy at budget. Ewan ko tangan to. Ano pinagsasabi nito tangan? That's basic pa lang. Ano ba yan? You're talking about the 2025 national budget pagkatapos parang hindi mo pala gets kung ano yung topic dito. Diyos ko. Ask about the PhilHealth issue that you should know. Tapos nakatingog at saka MR t-shirt. Di ba na parang Bex, nagbabasa ka ng script. You're not educating people. You have to distinguish sino yung nagbabasa ng script at sino yung nag-educate. This girl is reading a script. Artista. 9 minutes, overconfident, parang kasi di mo alam. And that's what Di mo alam. goes for Tupad and Tupad, ECE within Davao. At try
Hard! Tupad! Hi guys, I just got back from doing different payouts, both for Tupad and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Girl, do you really expect us to believe that people want your opinion on PhilHealth? Why? Yung sinasabi ko, ba't kaya hinahingi ng opinion kay Jam? Parang Una-una, hindi ko naniniwala people really want your opinion on that. Dahil, what do you actually know about that? What actually did you do in your life that people, when they think of the PhilHealth issue, they would like to hear your opinion on that? Nothing, girl. Nothing. You haven't done anything in your life na would merit people flocking to you to hear their opinion. Ikalawa, I am really, really doubtful that these people are actually real. Guni-guni ni Jam. Ikatlo, diba, bakit ikaw hihingi ng opinion? What do you actually know about the PhilHealth system? Kaya kita mo, di ba? Pakinggan natin yung explanation niya. Hindi niya explain dyan yung sistema. And law. Go. May nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi niyo ata alam ang totoo. Sana ba Mas kapani-paniwala yan, Ma'am Jam, kung hindi mo pinilter yung picture mo, yung video mo. Kaso nakapilter, mas maniniwala sana ako kaso nakapilter. Kaya video pa lang, kargado na eh. bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth. Subsidy po mula sa gobyerno. Ano ka ni Jam? Ay, naku, Jam! Girl! Yung sasubat ka pagkatapos hindi mo alam yung pinag-uusapan. Kaya ako sa'yo tanga ka. Hindi pa budget ang tinanggal. Subsidy po ang tinanggal, hindi budget. Parang, ang ina, girl! Bayaran nyo to. Yung mga nakikinig dito yung mga nakikinig dito, this is where your taxes are going. Okay lang sana kumuha sila ng influence mo, wag naman yung tanga. Oo, yung medyo, someone who can intelligently, explain Discuss things. Huwag naman yung ganito. Ano ba ito? Sino ba kumuha nito? Nakakairita ng hilat siya ng pagmumukha tapos bobo pa ang puto. Hindi ko nakakaloka. Salamat po sa paliwanag mo. Naliwanagan ka, be? Just me. Yung ibig sabihin, ang root word ng paliwanag ay liwanag. Naliwanagan ka dyan. Maliwanag. May ilaw. Kaya parang dumili. Pinadilim nga na yung issue. Budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila. Ayan. Bakla, we're talking about the 2025 national budget. The budget allocation that is being discussed right now is the allocation for PhilHealth, which is actually a subsidy. The budget allocation medyo malakas lang ho yung background music. Pero okay pa rin. Goods pa rin yan. Goods pa. is the subsidy, idiot. An idiot. That subsidy is for the health of Filipino people. Nakakaloka. Pinutok na lang to sana sa pader. Anyway, alam mo Jam, kawawa ka kasi kailangan mo talaga ng subsidy. Ulitin ko hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo.
Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, di ba, ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. So how do you explain AKAP, Jam? Saka sinabi niya kasalanan ng PhilHealth yan, hindi ang kasalanan ng gobyerno. Putang ina ka dyan, ano ba yung PhilHealth? Hindi ba parte ng gobyerno yon? Bakit may budget yung PhilHealth sa gobyerno? Hindi parte ng gobyerno yung PhilHealth. Oo, sobrang tanga niya na yung para sabihin na kaya kasalanan po ito ng PhilHealth, ineme, ganyan. So kaya hindi sila binigyan ng ineme-root, ganyan. Hindi ka naiintindihan kasi hindi ka naiintindihan na the burden is being passed on the premium paying members of PhilHealth. Yun hindi maintindihan. Hindi naman nagbabayad yan. Merong matindi-tinding health insurance yan si Jam Magno, kaya wala ho siyang pakialam sa PhilHealth na yan, no? Kasi hindi naman ho siya nagko-contribute niyan. Yung mga ordinaryong obrero ho yung nagbabayad dyan sa dyan sa PhilHealth. Kaya okay lang sa kanya kahit na yung mga ordinaryong nagbabayad sa PhilHealth, sila ang gumasta para doon sa mga hindi nagbabayad, para doon sa mga kababayan nating sakop ng universal healthcare, no? Yung mga ordinaryong manggagawa, yun ang papasahan doon sa obligasyon na dapat na ibibigay sana ng pamahalaan. Ganun ho yan si Jam Magno. Wala magagawa natin, di ba? O pagka kasi ho kayo, nakachatsing na, lalo na kay Tamba, may kalalagyan kayo pagka nagkamali kayo dyan. Because you're not giving the subsidy, pinasagot niya lahat sa premium members ng Ngayon, if this is a budget decision, why are you not holding PhilHealth accountable dun sa mga pinagagagawa nila na kolekta sila ng kolekta na walang katumbas na rollout ng benefits? Diba? Siyempre, hindi na yung sasagutin ni Jamagno kasi hindi mo part ng script yun. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Actually, totoo. If you're going to rely on the collection na lang ng PhilHealth, as time goes by, tapos we are not, eventually, mamamatay yung PhilHealth sa, carrying its own deadweight. So ngayon, either ikudita kayo ng mga tao dahil bayad na bayad yung mga tao tapos walang benepisyong binibigay, or malugi ng tuluyan ang PhilHealth kakalabas ng whatever that's it. Sa tingin natin merong magandang epekto. Mas makikita lang ho ng ating mga kababayan ang kapalpakan ng administrasyon na to. Kung sakali hong magsara o wala ng yung mga magki-claim ng benepisyo sa PhilHealth, mawalan ho ng pondo, sumadsad ang pondo ng PhilHealth dahil dyan sa mga pinaggagawa, pagkuha ng pondo kung saan-saan, dyan sa PhilHealth, magkano ho yung pondong kinuha nila, ilang billion yun, di ba? Maganda ho, yung para makita ng mga kababayan natin na wala naman ho talagang pakialam ang administrasyon na to sa mga ordinaryong Pilipino. Sige, hayaan nyo ng malugi, hayaan nyo ng sumadsad ang pondo, at ilipat nyo kung saan-saan yung mga, yung mga pondo ng PhilHealth para talagang magkaalaman na, para makita na ng ating mga kababayan kung gaano kainutil itong administrasyon. In-expand nila yung mga health benefits dyan or whatever without the help of the government, without subsidy from the government. So, may talo dun kasi dyan either side. May talo dun. Kung ipapasagot ninyo yung palakad ng PhilHealth based on the premium being paid by the premium members, the premium paying members, at hindi nyo natutumbasan ito ng expanded benefits, people are really gonna get tired paying PhilHealth. Ang laki-laki ng kinakaltas, nagtaas na siya lalo ng 2023. Kinukuha na. Ang problema, madam,
ang problema, walang magagawa yung mga ordinaryong obrero eh. Kahit na nakikita na nila na puro kapalpakan ang nangyayari ngayon dyan sa PhilHealth, pagpalagay na natin, may kasalanan ng PhilHealth dahil napakapangit na serbisyong ibinibigay sa ating mga kababayan. Pero may pananagutan din ho doon yung presidente kasi siya nag-a-appoint dyan kung sinong uupong pinuno dyan sa PhilHealth. Kung palpak yung tinalaga nitong si Marcos Jr. at hindi niya pa tinatanggal, ano pa ho ba, sino na ho dapat natin sisihin dyan? Di ba? Kung yung itinalaga nitong si Marcos Jr. dyan sa PhilHealth, puro hindi niya pinapakinggan yung hinaing ng mga naguhulog, yung mga miyembro ng PhilHealth, yung mga ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to, sino pa ho ba kailangan nating sisihin dito sa mga nangyayari ngayon dyan sa PhilHealth? Siguro hindi na ho yung tinalaga ni Mr. Marcos, nitong si Marcos Jr. Sa tingin ho natin, kailangan na nating sisihin ang presidente. Kasi nasa kanya ho yung appointing power, ika nga di ba? Siya ho yung nag-a-appoint kung sino man ang uupo dyan sa PhilHealth. Kung palpak yung inupo mo, di palitan mo. Pero wag mong parusahan yung mga ordinaryong obrero na naghuhulog dyan sa PhilHealth. Wag yung ipapasahan doon sa mga ordinaryong naghuhulog buwan-buwan dyan sa PhilHealth yung obligasyon ng pamahalaan. Unfair ho yun sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, kung umabot ko kayo sa bahagi ng video natin na to at hindi pa rin ho kayo nagsishare, ulang ho natin. No, malamang sa malamang talagang wala na yung diwa ng Kapaskuhan lumipas na ho. Hindi pa natatapos, lumipas na sa inyo. Ano ba yan? Ano pati OFW sinusulatan, napakalaki ng binabayad nila buwan-buwan. Pagka OFW, halos libo yung binabayaran monthly Namilay ka? Oo, kasi kung aabot ng nasa 90,000 yata or 100,000, 5% yun. Ang laki. Sobrang laki. 5% ng 90,000, 4-5. Diba? Ang laki nun, monthly. Just me. So parang ang tawag dito, if people are going to pay PhilHealth that amount and you're not going to give them any benefit, how do you expect people to react? Wala namang kinakatumbas na tulong ang national government sa PhilHealth. Ngayon, sabagay hindi naman na kasi abot ng utak ni Jam yun yung kasing pagsasubsidy ng national government sa PhilHealth, it is required under the law. Kasi meron kang maraming batas dyan na nagpasok ng mga special groups of people like senior citizen, solo parent, PWDs, at saka 4Ps members na sila ay automatic members ng PhilHealth regardless if they are paying premium or not. Ngayon, if you understand the concept of insurance ang nagkikerry niyan ng burden ay lahat ng magbe-benefit dun sa insurance na yon. So ngayon, ang ginagawa nyo kasi by not giving the share, by not giving the subsidy of the government, the government is giving relief to itself na hindi i-carry yung burden na yon, na obligasyon naman niya under the law at ipinasa niyang lahat sa premium paying individuals. Kahit anong gawin hong pagpapaliwanag nitong si Marcos Jr. dito sa kabalbala na ginawa niya na to, hindi na ako kay Romualdez to, kay Marcos Jr. na huto mga kababayan. Maniwala kayo, hindi na huto kay Romualdez, kay Marcos Jr. Pinagtanggol na ho niya Ang dami nang nag-iiyak, mantakin nyo yung kapatid niya. Itong si Amy Marcos, nanawagan na rin dyan sa problema ng budget na ginawa nila na yan dyan sa House of Representatives. Kasi yung mga gusto lang ng mga nasa House ang nangyari dyan akap. Yun din ang gusto ng mga nasa Malacanang. Kaya sila lang mga kababayan. Kaya nga dapat pala wag na tayong anong tawag dito, yung committee yung hearing yung sa appropriation, yung ipatawag yung mga ahensya ng pamahalaan para tanungin yung mga programa kung saan paggagamitan ng pondo. Ang magdidesisyon din pala kung mga walang yung congressman na to. Next time, wag na ho kayong magpunta para sa mga ahensya ng pamahalaan, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, lahat kayo, wag kayong magpunta dahil hindi naman papakinggan ng mga congressman na yan yung mga programa o hinaing nyo. O kung meron man silang suggestion, sinabi ng isang ahensya, okay, gagawin namin yan. O babantayan namin kayo pagka di mo ginawa yan, Mr. Chair, willing ho ba kayong mag-resign bilang
pinuno ng PhilHealth. Ganun lang ho kasimple. Pagka hindi nagawa, next budget deliberation, sibakin nyo kagad. O kung may delikadesa kayo, mag-resign na kayo. Ganun lang ho yun kasimple. Kaso ang problema ho mga kababayan, moro-moro na lang kung ano nangyayari doon sa APRO, in-apply ho nila sa TWADCOM, good government. Lahat ho ng kabalbalan ngayon, nangyayari dyan sa House of Representatives. Sa totoo lang. So hindi yun po pwede dyan. Hindi yun po pwede. So, I don't think kayang abutin ng utak mo yan, ano? Feeling ko, hindi mo kaya sabayan yan. So, it's not about, yung pera po lang. Pagdating doon sa utak, nakita natin yang si Jam, nakapag-isip ng matinuyan kahit papaano, ha? Narinig natin yung pagsasalita niya, narinig natin yung pag-aanalisa niya. Noong mga naunang panahon, siguro madami yung paggamit ng utak hindi maabot. Maaabot naman eh. Kaso sa tingin ho natin, nauntog ho siya doon sa mga doon sa mga bag ng ayuda ng pinamimigay ng tingog, kaya nakalimutan niya lahat. Prinsipyo, yung kung paano intindihin ang mga nangyayari, nauntog ho siya sa pamimigay ng ayuda. Kaya nagkaganyan siya, no? Hindi naman natin pwede sabihin hindi naiintindihan ni Jam, naiintindihan mo kasi nagtatanga-tangahan ka kasi yun ang nasa script, yun ang pinapasabi sa iyo ng mga amo mo. Kasi kami dito, si Ma'am Joey, walang amo yan. Hindi niya amo si BP, hindi niya amo si Tatay Digong. Hindi ko amo si Tatay Digong, hindi ko amo si BP. Naniniwala lang ho tayo sa mga sinusuportahan natin dito ngayon. Isang araw, hindi na tayo naniniwala sa mga yan. Pwede ho natin silang bakbakan kasi hindi ho tayo tumatanggap sa kanila. Yun ang kaibahan natin. Jam, nitong si Ma'am Joey. Ikaw hindi ka pwedeng tumalikod sa mga yan. Naku, kakatayin ka ng buhay. Kasi hindi naman po nilagay sa ibang bakla. Ang budgeting, pag meron kang tinanggal, definitely ilalagay mo yan sa iba. So hindi ka pwedeng mag-argue na hindi po totoo na nilagay ang pera sa ganito, ganito. Yeah, we cannot pinpoint exactly kung saan yung nilagay yung tinapyas niyo sa PhilHealth. Ako alam ko. Ito yung posibilidad Yung kasing sa AKAP okay na eh. Kumbaga, solve na sila dun eh. Para doon sa renovation, yung 17 billion para sa para sa House of Representatives. Nadagdagan eh. Mula ngayong taon na to, yung budget nilang ngayong taon na to, kung kunyari 10. Sa susunod na taon, ang budget na ho nila 27. Nadagdagan ho na 17 billion. Ganun nung karindi. Malamang yung portion na punta dyan sa pag-renovate. Yung nung pampa-hospital ng mga kababayan natin, ipanggagawa ho muna dyan sa House of Representatives. We can identify kung ano yung nagkaroon ng pera. At ang nagkaroon ng pera ay AKAP. So hindi mo po pwedeng gaguhin yung masang Pilipino na hindi po totoo na ang tinanggal na pera ay binigay po sa pang-ayuda. Sige, Jam Magnum, kapag namukha mong sabing hindi totoo, pictures. O sige, kung saan dinala, sabihin mo kung saan. Saan dinala yung kinat? Oo. Kung hindi sa AKAP, saan dinala? Hindi kayo lulusot dito, Jam Magno, hindi kayo lulusot dito sa isa na to. Kung yung iba na palusutan nyo, yung iba na itawin nyo, dito sa isa na to, may kalalagyan kayo, sigurado. Yang amo mong si Tambaluslos, yang si Marcos Jr., naku, may kalalagyan kayo dito sa isa na to. Kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo. Sabihin mo, i-suggest nyo kay Marcos Jr., Sir, wala ho tayong wala ho tayong matuwid dito. Kahit paano ho natin matuwirin itong issue na to, wala ho tayong lusot. Naiintindihan ng mga Pilipino ang mga nangyayari, hindi ho natin sila madadaan sa pambobola ko. Ganon yun. Hindi ho talaga madadaan sa pambobola itong mga kalokohan na nangyayari na to. Ako naman. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Hindi naman talaga PhilHealth ang kawawa. Ang kawawa yung premium paying members. Hindi naman talaga PhilHealth yung kawawa dyan. Ang kawawa yung mga nagbabayad ng PhilHealth premium. Diyos me. May 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Hindi nagbabasa ng GAAC si Jam. Yung allocation ng it's not for operation. Hindi, madam, ano lang siya,
Kung ano lang yung pinaliwanag ni Jude Asidre, o Jam, let's go, halika dito. Ito yung sasabihin mo, nakaplansya na yan. O. Kung ano man nakasulat dyan, wala ka ng maraming cheche-bureche, basahin mo lang yan. Hindi niya naman kailangan mag-isip, Ma'am Jo. Yung operation nila is really coming from dun sa operations ng PhilHealth itself. Yung pinag-uusapan at saka yung pinag-aawayan natin is really the subsidy. Naalala niyo yung tinignan natin yung financial statement ng PhilHealth, yung kung saan nila kinuha yung 90 billion. Kasi ang claim nila doon, yung 90 billion is coming from the GAA allocation. Yung GAA allocation ng 2022 yata yun. Parang basta na pinakamataas yun na parang nasa 74 billion lang. Pagkatapos yung pagtitingnan mo yung justification ng 74 billion na yun, naka-identify doon yung itong 74 billion na to para dun sa solo parents, senior citizen, ganun para siya doon. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Ang batas sa PhilHealth is yung pagtaas ng Pagtaas ng walang batas para pababa. Wala akong makitang batas na pinababa yung premium ng... Ano lang to, binigay lang sa kanya yung script tapos sige, deliver mo na, ganun. Wala sa hulog. Wala sa hulog. Kaya yung ibang mga Talyanista vlogger, di ho nila tinatalakay itong issue na to kasi mahirap po to eh. Mahirap tong issue na to. Ang escape lang dito ng administrasyon, ayusin nila yung budget. Ibito nitong si Marcos Jr. yung portion na yon dito sa budget na to. Para dapat bagyan nila. Pwede pa ba yan, madam? Pwede pa bang mabigyan ng mag-allocate ng pondo diyan para dito kay Marcos Jr. Para dito sa PhilHealth. Kahit na pirma na lang nitong si President ang kulang dito sa dito sa budget para sa 2025. Pwede pa ba hubang yan, mag-allocate ng pondo? Hindi ko natin alam sa totoo lang. Makibalita ho muna tayo. Naiirita akong tapusin, parang